mayroon na pong aksyon ang Korte Suprema tungkol doon sa issue ng pag-aresto kay Digong Duterte. Matagal na po itong hinihintay kung ano na bang magiging aksyon ng Korte Suprema kaugnay nga po dito sa issue ng pag-aresto kay Duterte at pagpadala sa kanya sa ICC. Kasi ang issue talaga doon, legal ba yung ginawang pag-aresto at pag-turnover sa ICC? Constitutional ba ito? Valid ba ito? Wala pang pronouncement ang Korte Suprema. Kailan pa inaresto si Duterte? March 11 yata yun. March 11. Tapos March 16, tinurnover na doon sa ICC. Pagka-aresto ni Duterte, na mismong araw, actually nung mismong araw, sari-saring petitions na ang natanggap ng Korte Suprema. May petition yung mga abogado niya, sila Torion, sila Vic Rodriguez, sila Lapino. Nagpetition sila. Kini-question nila. Actually, ang hinihingi pa nga nila noon, mag-issue ng TRO ng araw na yon, nung mismong araw na inaresto si Duterte. Temporary restraining order. Ang gusto sana nilang mangyari, huwag paalisin yung eroplano. Pero walang nangyari doon. Hindi nag-issue ng TRO. Nang sunod na araw, nag-file na naman si Baste Duterte, yung anak ni Duterte. Ang final ni Baste, si Panelo na yata yung abogado niya doon. Ang final nila, habeas corpus. Ang ibig sabihin ng petition for habeas corpus, hinihiling nila na i-produce yung body ni Duterte para madesisyonan ng Korte Suprema kung legal ba ang pagkaka-aresto sa kanya at pagkaka-detain. Ang problema, hindi naman dito sa lokal na korte lang yun. Hindi naman dito lang lokal na nakakulong. Hindi naman dito sa detention facility sa Pilipinas, nandun sa The Hague, the Netherlands. Anyway, matagal na panahon, hinihintay. Ano ba ang masasabi ng Korte Suprema talaga doon sa mga petitions na yon? Kasi siyempre sa mga petitions na yon, na final ng kampo ni Duterte, marami yon. Ilan na yatang petitions yun. Ang pinaka-central na issue doon, legal ba ang ginawa ng gobyerno? Constitutional ba ang ginawa ng gobyerno? Valid ba? Kaya maraming mga ahensya ng gobyerno ang sinama doon sa petition na yon. Kumbaga naging mga respondents. Siyempre, ang unang-unang respondent yan, yung Office of the Executive Secretary. Siyempre, yan ang nagre-represent ng Malacanang. Pangalawa, yung Department of Justice. Nung Secretary of Justice pa noon, si Boying Rimulya, siya halos ang nangunguna doon sa, sa operation na yun. Ganon din ang Secretary noon ng Interior and Local Government, si John Vic Rimulya. Ang PNP Chief noon na si Marvil. Ang CIDG Chief noon na si General Nicolas Torre, kasama rin. Ang Special Envoy noon sa mga transnational crimes, si Marcos Lacanilaw, yun. Marami ang doon bilang respondents. Kaya lang, wala namang action ng Korte Suprema. Ano ba talaga? So ngayon, finally, naglabas na ng order ang Korte Suprema sa isang unbanked resolution at inuorderan na yung mga respondents. Ibig sabihin yung mga ahensya ng gobyerno na inimplead. Inaano na dito, pagpapaliwanag na ng Korte Suprema. Kaya ito, sa GMA News, the Supreme Court, SC and Bank has directed government officials to respond to a petition for a writ of habeas corpus seeking to secure the release of former President Rodrigo Duterte from the International Criminal Court ICC detention. In a notice issued Friday, the SC ordered the respondents to file a memorandum on the petition within 30 days. So, pinagpapakoment. Ilinaw lang natin. Wala pang desisyon ang Korte Suprema. Umaksyon pa lang. At ang aksyon ng Korte Suprema ay mag-comment yung mga opisina na binanggit ko kanina, yung mga officials na binanggit ko kanina, mag-comment. Ano bang masasabi nila? Kasi na sila ang allegations ng mga kampo ni Duterte, ng iba-ibang yung pamilya niya, yung mga abogado niya, illegal at unconstitutional ang ginawa ng mga abogado ng mga opisyal ng gobyerno. Sila Boying Rimulya, John Vic Rimulya, General Nicolas Torre, Ambassador Lacanilaw, General Marvil. Ayun, pinagpapaliwanag sila
kung bakit nila masasabing legal yung ginawa nila. Anong basis ng ginawa nila? At actually, may mga guide questions na binigay ang Korte Suprema na dapat sagutin ng mga respondents. 30 days. Ito ilinilinaw ko lang. Hindi naman ibig sabihin nito na parang ang lumalabas, akusado na yung mga officials ng gobyerno. Hindi po. Hindi naman ito case. Hindi naman ito criminal case. Petition lang ito. Pinagpapaliwanag ang mga officials ng gobyerno ano ang legal basis ng ginawa nila at bakit sa tingin nila tama yung ginawa nila. So after niyan, magre-decide ang Supreme Court. So hindi natin alam kung lalabas na kaagad ang desisyon ng Korte Suprema o matatagalan pa. Pero ang importante dito, at least may ginawa ng aksyon ng Korte Suprema sa issue na yan. Kasi hindi talaga resolved yan eh. Ang sinasabi ng kampo ni Duterte, illegal at unconstitutional yung ginawa. Ang nasabi naman nila, Boying Rimulya, John Vic Rimulya, at ng mga abogado ng gobyerno at ng mga officials ng gobyerno, legal yung ginawa. May legal basis yun. Actually, napakaganda nito na ma-resolve na talaga para matuldukan. Parang matuldukan. Actually, ang magiging dito, ang mga nginabang dito ng malaki, si Bato de la Rosa. Lalabas kagad ito. Bakit? Kasi pag sinabi ng Korte Suprema na illegal at unconstitutional ang ginawa kay Duterte, o di hindi nagagawin yun kay Bato. Hindi nagagawin kay Bato yun. Pero pag sinabi ng Korte Suprema na legal at valid, may legal basis, yung ginawa kay Duterte, wala na. Yun din ang gagawin kay Bato de la Rosa. Paano kung lumabas ang arrest warrant ng ICC tapos wala pa tong desisyon ng Korte Suprema? Ay di wala. Kung anong ginawa noon kay Duterte, yun din ang gagawin ng mga officials ng gobyerno. Kasi wala pa namang pronouncements ang resolution ng Korte Suprema na mali yung ginawa na yon. Pero kung lumabas ito at sabihin ng Korte Suprema na mali yung ginawa kay Duterte, hindi na gagawin kay Bato yung ginawa kay Duterte. Susunod na sa tamang proseso. Yan yung dito. Pero paano si Duterte na nakakulong na doon sa ICC, kapag lumabas pa ang desisyon ng Korte Suprema at sabihin itong unconstitutional, illegal, invalid yung ginawa, ibig bang sabihin nun makakabalik ng Duterte? Hindi rin. Hindi naman kayang sabihan ng Korte Suprema ng Pilipinas ang ICC na mali yung ginawa kaya ibalik dito. Hindi yun. Ibang yun, International Criminal Court yun. Hindi nakapailalim sa korte, sa Supreme Court natin, hit Supreme Court pa natin yan, ang ICC. Ganun din. Kahit pa nga, kahit ang gobyerno ni PBBM, kahit maglabas ng ganyan aksyon ng Korte Suprema, hindi naman na mapapabalik si Duterte dito. Nandun na yun. Nandun na hindi makikialam ang ICC sa mga desisyon ng korte dito sa atin kahit pa Korte Suprema yan. Hindi binding sa ICC yan. Pero yun na nga, ang magiging effect lang yan sa mga future na mga warrants of arrest ng ICC, halimbawa, warrant of arrest kay Bato, warrant of arrest kay Bongo, kay Sara, susundin na whatever na anong desisyon ng Korte Suprema diyan sa kaso na yan. Ngayon, wala, pa lang to, pinagpapakomment pa lang ang mga officials ng gobyerno. Pinagpapakomment pa lang. Kasi tinitindigan nila Boying Rimulya, John Vic Rimulya, nila Nicolas Torre, nila legal yung ginawa nila. Pero ito, kasi ito? Full formal na memorandum yung pinapasubmit sa kanila. Kumbaga, mayroong mga guide questions na nilabas ang Korte Suprema. Sagutin nyo itong mga tanong na to. Anong sagot nyo sa mga tanong na to? Tapos, pagkatapos niyan, yan yung magiging basis. Hihingi, din to? Parang, actually, magiging landmark case ito. Kasi, wala pa tayong ganitong kaso sa nakaraan. Ito ang una. Tungkol to sa ICC. At least malilinawan na dito, ano ba talaga yung section 17 ng Republic Act 9851? Yung surrender sa yung extradition. Malilinaw na yan dito. Hindi nga lang natin alam bakit natagalan ng Korte Suprema na aksyonan itong petition ng pag-aresto kay Duterte. Ang tagal na, at hindi rin natin alam kung pag-submit ng mga memorandum o memoranda ng mga
ng mga respondents ay kagad-agad makakapag-desisyon ng Korte Suprema. Hindi natin alam. Pero ang importante dito, at least mayroon ng ganitong desisyon, ay mayroon ng ganitong action ang Korte Suprema. Kaya hintayin natin. Hintayin natin. Baka hihintayin pa ito ni Bato bago siya lumabas. ha? Baka nung magtatago si Bato, hihintayin niyang lumabas ito. Kapag ang lumabas na ruling diyan ng Korte Suprema ay illegal yung ginawa kay Duterte, lalabas na si Bato kasi hindi nagagawin sa kanya yung ginawa kay Duterte. Pero pag ang lumabas diyan na ruling ng Korte Suprema ay legal, valid ang ginawa kay Duterte, hindi na. Wala nang magagawa si Bato. Ano gagawin niya? Tuloy-tuloy na ba siya magtatago? Pupunta na ng China. Kaya ano ito mga kabunyog? Significant ang magiging ng desisyon na ito ng Korte Suprema. So yun, at least naipaliwanag ko ngayon ito kasi maraming nagtatanong, Attorney, ano ba itong na to? May action na daw ang Korte Suprema doon sa petisyon ni Napaste Duterte, habeas corpus daw. O yan po, pinaliwanag po natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.